Nitong week po na ito, as we follow the Senateflix, yung ongoing progress na nagaganap po sa ating Senado, ating pong nasaksihan yung agawan naman ng, graduate na tayo sa barilan. Ngayon ay nasa agawan na tayo ng posisyon. Nasa tulakan na rin po, tulakan at agawan ng posisyon o pamumuno sa Senado. According po sa kampo ni Senator Cayetano, siya ang tunay na Senate President. While on the other hand, yung kampo naman po nila Win Gatchalian is claiming na nasa kanilang kampo ang tunay na Senate President. Madami na din po yung mga kababayan natin na nagbigay ng opinyon patungkol dito. And the truth is, as they keep giving opinions about it, instead of giving clarity, imbes na magbigay linaw, tila ba parang mas lalong nakakalito yung mga bagay na kanilang ibinibigay. And this is why we can actually say na dito po sa ating bansa ngayon, ang current issue o ang kasalukuyang problema ay kung sino yung nagsasabi ng totoo. Yun po yung bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo ay nalilito. Mga kapatid, yung tema po ng pagsasabi ng totoo o kung sino po ba yung tunay ay makikita natin dito sa ating passage na ating pag-aaralan. Kasi from this passage, makita natin ang Panginoong Jesus making a claim na siya ang tunay na nagbibigay kasapatan bilang tinapay ng buhay at hindi ang tinapay na hinahangad ng mga tao dito po sa ating text. At kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po kung minsan pang basahin ito sa John chapter 6, verse 47 to 51a. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno sa ilang, gayon may namatay sila. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sino mang kumain nito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na nabubuhay na bumaba mula sa langit. Sino mang kumain sa tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang Diyos po ang pala sa kanyang salita. Ang pag-aaral po natin mga kapatid ay patuloy na makikita dito sa Gospel of John at ngayon po tayo ay nasa chapter 6 na. Siguro po mga 3 buwan pa tapos na tayo sa chapter 6. At hanggang chapter 21 po ito. And like I said, dito po mga magulang ko at kapatid, dito po sa chapter na ito, sa chapter 6, dito po natin matatagpuan yung una sa 7 I am statements na ibinigay ng Panginoong Jesus patungkol sa kanyang sarili. At yun po yung sinabi niya na I am the bread of life. And that is significant kasi po yung I am doon, mga magulang ko at kapatid, is actually the praise na matatagpuan natin sa Book of Exodus kung saan pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili kila Moses. Sabi niya, I am who I am. I am. Paulit-ulit ginamit yun ng Diyos Ama as a way to introduce Himself. At dito po sa John, sa Gospel of John, particularly in John chapter 6, ginamit din po ni Kristo yung praise na yon para ipakilala yung kanyang sarili. And in this particular chapter, sabi niya po, I am the bread of life. And what I find so interesting, mga magulang ko at kapatid, ay yung katotohanan na nung ginamit ni Kristo tong praise na to, or when He made this claim na siya po yung tinapay ng buhay, during this time, mga magulang ko at kapatid, ang dapat po nating makita ay yung katotohanan na hindi lamang niya hindi lamang siya basta-basta nagpapahayag dito ng isang spiritual na katotohanan. Rather, mga magulang ko at kapatid, pag tinignan natin ng mas mabuti, makikita natin na noong panahon na kinlaim ng Panginoong Jesus na siya ang tinapay ng buhay, it was during the time kung saan ang isip at maging ang mga hangarin ng mga tao na nasa paligid niya ay nakatuon po sa literal na tinapay. Di mo ba napaka-interesting nun?
na Jesus made the claim na I am the bread of life during the time that the people around Him, that the people who are following Him, ay nakapokus po, nakatuon yung kanilang isipan as well as ang kanilang mga puso doon sa literal na tinapay. Yun po yung context ng ating passage. Remember, these people na kausap ng Panginoong Jesus dito sa chapter 6 ay yung mga taong pinakain ng Panginoong Jesus doon sa kabilang lugar. At nung umalis yung Panginoong Jesus mula doon, nagsisunuran sila at ang dahilan mga magulang ko't kapatid, kasi gusto pa nilang kumain ng tinapay na ibinigay sa kanila ng Panginoong Jesus. Although hindi nila sinasabi na gusto pa nila, Jesus in His divine wisdom, nalalaman niya at naiintindihan niya na yung mga taong ito yung dahilan kung bakit sila sumusunod. And this is why sabi sa kanila ng Panginoon, di ba? Hindi naman kayo naparito dahil sa akin Naparito kayo kasi kayo ay nabusog. At dahil ito yung kanilang context, ito yung kanilang hangarin, ito yung kanilang nasa isip, mga magulang ko't kapatid, bilang tugon, ano po yung sabi sa kanila ng Panginoong Jesus? Sa John chapter 6 verse 27, ang sabi sa kanila ng Panginoong Jesus, do not work for the food that perishes. O sabi sa kanila ng Panginoong Jesus, habang hinahangad nila yung tinapay na ibinigay sa kanila ng Panginoong Jesus, sabi sa kanila ng Panginoong Jesus, huwag niyong ituon ang inyong trabaho, ang inyong focus, ang inyong effort sa mga bagay na nasisira o sa mga tinapay na mapapanis. But, sabi niya, ituon nyo ang inyong sarili sa mga bagay na pangmatagalan o pang-eternal. At yun ay matatagpuan lamang sa anak ng tao. Yun yung sinabi sa kanila ng Panginoong Jesus sa John chapter 6 verse 27. That is the call that Jesus gave to them. During the time that they were so focused sa mga bagay na literal, Jesus in response told them, tinawag sila ng Panginoon, huwag kayo dyan mag-focus. Rather, ang ibigay nyo yung focus nyo sa mga bagay na pang-eternal. The problem is, unfortunately, mga magulang ko't kapatid, these people misunderstood kung yung sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi nila naintindihan o namali yung intindi nila sa sinabi nila ng Panginoong Jesus. Akala nila, since they saw Jesus as the fulfillment ng prophecy ni Moses, na siya yung magiging kasunod ni Moses, na siya yung darating na propeta na kanilang inaabangan, ang akala nila, ang tinutukoy ni Jesus na tinapay na dapat nilang hinahangad ay yung tinapay na natanggap ng kanilang mga ninuno. That is the manna. After all, hindi mo sila masisisi kasi yung tinapay na yon galing din sa itaas. Bumaba yun sa kanilang mga ninuno. And because of that, mga magulang ko't kapatid, akala nila yun yung tinapay na tinutukoy ng Panginoong Jesus. And this is why, anong ginawa nila bilang tugon sa tawag sa kanila ng Panginoon? Nag-demand sila sa Panginoon na ibigyan sila ng tinapay na natanggap ng kanilang mga ninuno. Sabi nila, o sige, ibigay mo sa amin yung mga tinapay na ibinigay ni Moses sa aming mga ninuno. At ano po yung naging tugon ng Panginoong Jesus? Jesus explicitly o tuwirang sinabi sa kanila ng Panginoong Jesus na ang kailangan nilang tinapay, na ang tinutuon niyang tinapay ay hindi yung tinapay na binigay ni Moses, kundi siya. Kaya ang sabi niya, I am the bread of life. Na para bang siya sinabi niya sa mga tao na to, ang tinapay niyong kailangan, hindi yung tinapay na binigay ni Moses. Ang tinapay niyong kailangan ay ako. That is the point that Jesus is making in this. The problem is, mga magulang ko't kapatid, as we have seen in our last passages last week, instead of believing, instead na maniwala na si Jesus ang kanilang kailangan, ano pong sabi ng mga tao? Ano po yung tugon ng mga tao? They grumbled. Nagbulong-bulungan sila, mga magulang ko't kapatid. At patuloy na dinemand at hinangad yung tinapay na natanggap ng kanilang mga ninuno mula kay Moses. At dito po pumapasok yung ating passage sa umagang ito. Ito po yung dahilan kung bakit yung passage natin ngayon ay nagkaroon ng kaganapan. Kasi dito po sa passage na ito, makikita natin na patuloy na sinasabi o nire-reiterate sa kanila ng Panginoong Jesus na siya ang kanilang kailangan at hindi yung tinapay na kanilang hinahangad.
and to convince them of this truth, to convince them na siya yung kanilang kailangan. Ano po yung ginawa ng Panginoon? Makikita natin na ang ginawa ng Panginoon ay pinaalala sa kanila kung ano yung nagawa ng tinapay na kanilang hinahangad, and at the same time began claiming o biglang sinabi ng Panginoon sa kanila kung ano yung kaya niyang gawin sa mga taong mananampalataya na siya ang kanilang kailangan. At mula po sa argumento na ito na ibinibigay ng Panginoong Hesus dito po sa passage na aking binasa at pinapaliwanag, dito ko po gustong kunin yung mensahe natin sa umagang ito. And this is our message this morning. Christ's ability to provide what earthly provision cannot provide proves that He is what every individual needs. O sa Tagalog, ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Ang kakayahan ni Kristo na ibigay ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundong ito, ang patunay na siya ang kailangan ng bawat isang individual. Now, don't get me wrong, mga magulang ko't kapatid. Noong ni-reiterate sa kanila ng Panginoong Hesus na siya ang tunay nilang kailangan, hindi niya sinasabi na wala ng kabuluhan yung tinapay na kanilang hinihangad. Remember, these people are so focused doon sa literal na tinapay. Yun yung kanilang hinahangad. Yun yung kanilang gustong matanggap. Kasi akala nila, yun yung kanilang kailangan. And Jesus is telling them na hindi yan ang kailangan nyo, ang kailangan nyo ay ako. And when He said this, mga magulang ko't kapatid, hindi niya sinasabi na walang kabuluhan yung tinapay na kanilang hinahangad. What He is trying to say, mga magulang ko't kapatid, is, mas kailangan nyo ako kaysa sa mga bagay na yan. After all, mga magulang ko't kapatid, bread in and itself, hindi naman yan masama. Hindi naman po yan evil thing. That is why I can assure you na hindi yung point na sinasabi ng Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon na huwag nyong bigyan ng halaga yung mga bagay na yan. But what He is trying to say, mga magulang ko't kapatid, is this: it is foolishness na patuloy niyong hangarin yan kung nasa harapan niyo na ako. May making sense? Na it is foolishness na yan yung sa tingin, na tingnan nyo na yun yung pinakailangan nyo kung ako ay nasa inyo ng harapan. And the argument that he is making is this: historically, na-establish na, mga magulang ko't kapatid, at napatunayan na yung mga tinapay na yan, kailanman ay hindi masasatisfy ang kanilang tunay na pangailangan. Yun yung kanyang position na ibinibigay. He is not saying na hindi nila kailangan ng tinapay. What He is saying is they need something more than that. And to prove that point, mga magulang ko't kapatid, ano yung ginawa ng Panginoon? He even directed their attention pabalik sa kanilang mga ninuno. Ano sabi niya? Di ba yung mga ninuno nyo nakain yun? Pero afterwards, namatay din. Which tells you na kahit makuha nyo yun, wala pa rin. And the reason kung bakit niya ginagawa to, mga magulang ko't kapatid, is because He wants them to realize that although what their ancestors, kung ano man yung naranasan kanilang mga ninuno, ay marvelous o napakaganda, imagine, they were fed by God in the wilderness, pero kahit na ganun, kahit na nakain pa nila at nalasahan pa nila ang tinapay na yon, at the end of the day, namatay pa din yung mga taong ito. And this is why Jesus is telling them to stop seeking for that bread and start believing in Him. Kasi ang tunay na kasapatan hindi makikita dyan, kundi makikita sa Kanya. After all, Jesus wants them to realize na ang kailangan nilang matanggap ay hindi lamang ang tinapay na natanggap ng kanilang mga ninuno, kundi ang tinapay na Kanyang tinutukoy. At yun ay walang iba, kundi siya. The thing is, this bread ay matatanggap lamang nila. Yung tinapay na tinutukoy ng Panginoong Hesus, matatanggap lamang nila kapag sila'y nagsimulang magtiwala sa Kanya at hindi sa mga himala na hinahanap nila. At mga kapatid, this particular truth is not just relevant to them, but also to us as well. Napakahalaga nitong mga bagay na ito, especially sa atin sa umagang ito. Kasi the truth is, mga magulang ko't kapatid, kung magiging honest lang tayo na aminin sa ating mga sarili, we too have a tendency as well as the possibility na mas hangarin yung mga bagay na literal
kaysa sa mga bagay na eternal. Kung titingnan lang talaga natin, kung aaminin lang natin ang sarili natin, kagaya nito mga Hudyo na to, dumarating tayo sa punto o nagkakaroon tayo ng pagkakataon sa ating mga buhay na mas binibigyan natin ng halaga at mas tinitignan natin ng mas mataas na pagtingin yung mga bagay na literal kaysa sa mga bagay na eternal at walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Especially dahil namumuhay tayo sa panahon kung saan Facebook, Instagram, and Twitter are so highlighted. Lagi po natin yang ginagamit. And every time po na ginagamit natin yan, every time po tayo nagpe-Facebook, nagto-Twitter, o nag-Instagram, tayo po ay na-expose o napupunta po yung ating atensyon sa mga bagay na inaalok ng mundong ito. At pag nakita natin yung mga bagay ng inaalok ng mundong ito, afterwards nagkakaroon tayo ng kaisipan na makuha ko lamang yun at yan, magiging okay na ako. Minsan, ito yung nagiging kaisipan natin, ang magbibigay ng kasapatan sa aking puso ay yung bagay na yan at yung bagay na ito. Magkaroon lang ako ng yaman, magkaroon lang ako ng pera, magkaroon lang ako ng kotse. Mga magulang ko kami, minsan yun yung naiisip natin. But what I want us to realize this morning is this, that is the lie of the devil. Yan po yung kasinungalingan ng diablo. Kasi kahit makuha natin yung mga bagay na yan, that will never solve our greatest need. Magkaroon ka man ng maraming bahay, magkaroon ka man ng maraming pera, di ba't mamamatay ka pa din? That is our greatest problem. And what we need to realize is this, is the fact na no amount of bread, no amount of literal things na ibinibigay ng mundong ito ang makakapagbigay ng tunay na satisfaction na kailangan natin bilang mga tao. At yan po yung bagay na paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Jesus dito sa ating passage na pinag-aaralan. He is not saying na walang kabuluhan yung mga bagay na yan, but what He is trying to say is this, hindi mo dyan matatagpuan ang tunay na kasapatan. That is the point. Kasi at the end of the day, those things are temporary. Those things ay hindi pang eternal. But the question that we have this morning is this, bakit ba si Jesus ang tunay nating kailangan? Bakit ba sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na kasapatan? And in our passage this morning, mga magulang ko't kapatid, dalawang sagot ang ibinibigay nito concerning dito sa napaka-importanting tanong na binitawan ko sa umagang ito. At ang sagot na ibinigay niya dalawa. Una, mga magulang ko't kapatid, kaya si Jesus ang tunay na magbibigay ng kasapatan. Una, because of the severity of our condition. At pangalawa, because of the sufficiency na taglay ng Panginoong Jesus. That is the answer. And let us look at these two answers one by one. Unahin na po natin the severity of our condition. Bakit si Jesus ang tunay na magbibigay ng kasapatan sa atin? Kasi po, because of the severity of our condition. In John chapter 6 verse 47, sabi po doon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. At kung titingnan natin maigi itong verse na binasa ko, mga magulang ko't kapatid, di ba we can all agree that it is actually implying to us a very important truth. Para bang merong itong pinapadala sa ating katotohanan. It implies a very important truth. At ano po yung katotohanan na yon? And that very important truth is this, yung severity ng kondisyon na meron ang bawat isang tao. Pag sinabi pong severity, yung seriousness o yung parang hindi para ba sa Tagalog yun? Para bang hindi magandang kalagayan ng tao. Kasi implicitly, ang sabi po ng text, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Let me just repeat. Ito po yung sabi ng verse 47. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. So implicitly, hindi tuwiran, sinasabi sa atin ito, pinaparating sa atin ito, na kailangan sumunang sumampalataya sa Panginoon ng isang tao bago siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao merong buhay na walang hanggan.
Kung kailangan munang sumampalataya ng tao para magkaroon ng buhay ng walang hanggan, then implicitly o hindi tuwiran, sinasabi sa atin ng text na hindi lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan. And that is the severity of our condition. Mamamatay ka at pagkatapos nun, tapos na. Mamamatay ka, tapos nun, judgment na. That is the severity of our condition. Unless manampalataya ka sa Panginoon. And although this statement was directly said to the Jews o dun sa mga Hudyo, what we need to realize ay yung katotohanan na hindi lamang ito totoo sa kanila, totoo din to sa atin. Mga kapatid, yung kondisyon na ito din yung ating kondisyon. From this, we can say na hindi totoong walang mapupunta ng impyerno. Alam niyo po, marami po sa ating mga kapwa Pilipino ang naniniwala, hindi totoong may mapupunta sa impyerno. Meron po. And it is actually said in this particular verse. Kasi ang sabi sa atin ng verse 47, hindi lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil po doon, mga magulang ko at kapatid, it actually shows us and it actually proves the severity of our condition. Nung nakaraan nga po, nag-uusap kami ni Mama M, sabi niya, dito pa lang sa lupa, ang init na, paano pa pagdating sa impyerno? Dito pa lang pala tayo reklamo. Ramdam pa natin yung biyaya ng Diyos dyan, ha? How much more doon sa lugar na yon? And that is the severity of our condition. And the problem is, if we look at the text, mga magulang ko at kapatid, it felt like these people na kausap ng Panginoon, it seems like hindi sila aware na ganito ang kanilang kalagayan. Na para bang hindi nila aware na hindi pala lahat magkakaroon ng buhay na walang. Hindi ba nila napapansin yung katotohanan na yon? And this is probably the reason kung bakit kapag tinitingnan natin ang ating text, makikita natin that the focus of these people na kausap ng Panginoon ay hindi matatagpuan sa pagtugon sa pangangailangan nila spiritually, kundi sa pagtungon sa pangangailangan ng kanilang mga sikmura. Nakita niyo po ba yung mga tao dito? Ang focus nila, ang hangarin nila, nakalagay sa mga bagay na pang-temporal. Hindi sa mga bagay na pang-eternal. Kasi hindi nila pansin na hindi pala lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And kapansin-kapansin ito, mga magulang ko, kapansin-kapansin ito, especially when the text explicitly shows us nang hinahangad ng mga taong ito ay ang tinapay na binigay ni Moses sa kanilang mga ninuno. Kasi para sa kanila, yun ang kanilang problema. Para sa kanila, ang pinakamalaki nilang problema, yung kanilang physical na pangangailangan. And what I want to propose this morning is this. Unless we realize the severity of our condition, we will never understood how badly we need to put our faith in Jesus Christ. O sa Tagalog, hanggat hindi po natin nauunawaan kung gaano kagrabe ang ating kondisyon, hindi din natin mauunawaan kung bakit sobrang kailangan natin manampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit si Jesus ang kasapatan? Kasi po, mga magulang ko't kapatid, ang problema natin, hindi lamang physical, kundi eternal. At hanggat hindi natin nare-realize yung bagay na ito, hindi natin kailanman idadalhin yung ating pananampalataya sa Kanya. At di ba't ito nga yung makikita natin from the examples of the Jews na kausap ng Panginoong Jesus dito sa ating text. These people thought that they are okay, na ang kanilang kailangan ay pagkain lamang sa kanilang sikmura. And this is why, regardless kung gaano kadalas silang tawagin ng Panginoon na manampalataya sa kanila, patuloy ang pagtanggi nila. And one possible reason, mga magulang ko't kapatid, kung bakit feeling nila okay na sila, is because sila yung mga Hudyo. Tatandaan natin, mga magulang ko't kapatid, Jews, yung mga Hudyo, meron po silang religious identity and institutional belonging. And because of this, mga magulang ko't kapatid, dahil meron silang religious identity at institutional belonging, ito yung kanilang nagiging yabang o ito yung kanilang nagiging pride. Remember po yung story na matatagpuan sa Luke chapter 17 verse 11 to 19, kung saan makikita natin ang Panginoong Hesus na nagpagaling ng 10 ketongin.
Pagkatapos silang pagalingin ng Panginoon, ano pong ginawa nito mga kaitongin na ito? Isa lamang po sa kanila ang bumalik. And the Bible declares that the person who came back is a Samaritan. This is a big deal, mga magulang ko't kapatid. Kasi 10 silang kaitongin, 9 doon ay Hudyo, at yung isa doon sa Samaritano. Pagkatapos silang pagalingin ng Panginoong Hesus, isa lang yung bumalik, tapos Samaritano pa. And according to a pastor I once heard, pinaliwanag niya itong verse na to, ang sabi niya, kaya isa lang yung bumalik at Samaritano pa. Kasi during that time, Samaritans felt that they are a sinner. Ramdam nila na sila ay makasalanan. At dahil makasalanan sila, alam din nila na hindi sila karapat-dapat sa anumang pagpapala ng Diyos. On the other hand, the Jews have this belief na sila'y pinili ng Diyos. Meron silang paniniwala na sila'y tinawag ng Diyos. At dahil dito, mga magulang ko't kapatid, feeling nila, entitled sila sa anumang bagay na gawin sa kanila ng Panginoong Hesus. At dahil doon, hindi na sila nagpasalamat. Bakit po? Kasi nga, Hudyo sila. Mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. And could it be possible that this is the same thing that is happening in our text? Could it be possible that the reason these people kept on seeking the literal food instead of the eternal food is because feeling nila okay na sila sa lagay na to. Ito na lang ang kanilang kailangan. And that is actually, mga magulang ko't kapatid, a dangerous position. Kasi kinakausap sila ng Panginoong Hesus. Sabi sa kanila ng Panginoong Hesus, kailangan munang sumampalataya bago magkaroon ng buhay na walang hanggan. But they kept thinking na okay na sila. The question today is this: tayo ba? Do we think okay na tayo? Do we think the same as they do? Nakikita ba natin ang severity ng ating condition? Or have we felt so confident sa mga bagay na meron tayo to the point na hindi na natin nakikita ang pangailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, consider this. Kung ang mga Hudyo sa likod ng lahat ng kanilang naranasang pabor at himala mula sa Panginoon ay tinawag pa ding manampalataya, lalo pa kaya tayo? Kung sila kailangan pa rin nilang manampalataya para lang magkaroon ng buhay na walang hanggan, di lalo pa tayo. Mga magulang ko't kapatid, if severe ang kondisyon na meron sila, do you think mas okay tayo? Di ba't mas severe din ang ating kondisyon? And from that consideration alone, mga magulang ko't kapatid, ito po yung panawagan ko sa bawat isa sa oras na ito. Mga kapatid, simulan po nating tingnan ang ating kalagayan gamit ang lente ng salita ng Diyos at hindi gamit ang lente ng mundong ibabaw. Sapagkat ang mundong ito ay tinuturuan tayong sukatin ang ating kalagayan sa magitan ng paghahambing sa ating mga sarili sa ibang tao. Alam niyo po, minsan hindi natin nakikita na hindi maayos yung kondisyon natin. Bakit po? Kasi every time ang ginagamit nating lente para malaman yung ating kalagayan ay paghahambing sa ating mga kapwa. Pag ginamit natin yung lente na ito, kapag binakita tayong may mas masama sa atin, ano pong mangyayari sa atin? We will never worry. Kasi sa isip natin, mas okay pa rin ako sa kanya. And unless magkaroon tayo ng isang tao na makikita natin, na feeling natin, mas mabuti sa atin, saka lang tayo kakabahan. Ngunit ang problema, mga magulang ko't kapatid, yung ganitong paraan, yung ganitong pagsusuri sa iba na ginagamit natin, hindi ito, mga magulang ko't kapatid, yung lente na gusto ng Panginoon na gamitin natin. Kasi hindi ka huhusgahan ng Panginoon kung mas mabuti ka ba sa kapwa mo. Huhusgahan ka ng Panginoon gamit ang salita ng Diyos. Kaya naman, wag nating hayaan na tinitignan natin yung ating kalagayan sa paghahambing sa ating kapwa. Tignan natin yung ating kalagayan mula sa salita ng Diyos. Kasi kung ito yung gagawin natin, mga magulang ko't kapatid, doon magiging malinaw sa atin ang pangangailangan natin sa Panginoong Hesus. This is why the question we need to ask is this: hindi kung mas mabuti ba tayo kaysa sa ibang tao, ang tanong na dapat nating tinatanong ay ito:
ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa tunay nating kalagayan. Kasi kapag ang salita ng Diyos na ang naging salamin natin, doon natin makikita kung gaano kaluba ang ating kondisyon at kung gaano natin kailangan ang Panginoong Jesus. This is why sa umagang ito, nakikiusap ako sa inyo, tigilan natin ang paggamit ng lente ng mundong ito. Huwag nating ilagay ang ating kumpiyansa sa kung ano ang meron tayo, whether that is a position o mga pribilehiyong natanggap natin, kagaya ng mga Hudyo. Bagkus mga magulang at kapatid, panampalatayaan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. According to Him, wala tayong buhay na walang hanggan hanggat hindi tayo nananampalataya sa Kanya. Dito natin tignan ang ating kalagayan. Kasi unless ito ang ating gawin at ito ang ating pagtiwalaan, hindi natin kailanman kikilalanin ang severity ng ating kondisyon at hindi din natin makikita ang pangangailangan natin sa Panginoon. Nakikita po ba natin yung pangangailangan natin sa Panginoon? Kasi siya po yung ating kasapatan. And that is the second point that I have this morning. The sufficiency of Christ. Kaya natin siya kailangan kasi siya po yung kasapatan. John chapter 6 verse 48 to 51a, sabi po ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno sa ilang, gayon may namatay sila. Ito ang tinapay na buwaba mula sa langit, upang ang sino mang kumain nito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na nabubuhay, na buwaba mula sa langit. Sino mang kumain sa tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At mula po sa passage na ito, mga magulang ko't kapatid, dito po makikita natin kapansin-pansin sa argumentong ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi ang nag-claim niya na kung sino siya. Rather, mga magulang ko't kapatid, makikita po natin yung kapansin-pansin dito ay kung paano niya pinatunayan kung sino siya. Remember, the point of his claim is for the people to realize na siya ang dapat nilang hinahangad. Kaya niya kine-claim na siya yung tinapay ng buhay kasi nga gusto niya yung mga taong ito, siya yung hangarin, siya ang panampalatayaan, siya ang puntahan. And this is the reason why he said na siya yung tinapay ng buhay. During the time that these people are actually looking for a food, he said that he is the bread of life. He said this kasi these people are so focused in getting the bread na natanggap ng kanilang mga ninuno. And Jesus, in His divine wisdom, knew all of this. And out of grace, ang ginawa niya is He tried to convince them na siya ang dapat nilang hinahanap. After all, siya po yung tinapay ng buhay. At gusto ko pong bigyan natin ng pansin yung word doon ng buhay. Pansinin niyo po, hindi lang sinabi ng Panginoong Hesus na siya yung tinapay. Sabi ng Panginoong Hesus, siya yung tinapay ng buhay. Of life. Bread of life. Kasi mga kapatid, yung praise na yon, yung of life na yon, ay napakahalaga because it accurately shows us na hindi lamang tinapay sa Panginoong Hesus, it also shows us kung anong klaseng tinapay siya. Kasi when Jesus added the words of life doon sa praise na bread of life, what He is saying is this, ang magagawa ko sa inyo ay hindi lamang busugin kayo, kundi bigyan kayo ng buhay. Ako yung tinapay, na klase ng tinapay, na pag kinain nyo, magkakaroon kayo ng buhay. Binigyang diin ito ng Panginoong Hesus because He wants them to see na siya ang kanilang kailangan. Ang kailangan nila, buhay na walang hanggan. Ang kailangan nila, hindi lamang kabusugan, kundi buhay na walang hanggan. And this is why sabi sa kanila ng Panginoon, I am the bread of life. And with that being said, what Jesus is doing here, at pagkatapos nito, mga magulang ko't kapatid, para mas mabigyan niya pa ng diin yung mga bagay na ito, ano pong ginawa niya, mga magulang ko't kapatid? Sinimulan niyang ihambing yung kanyang sarili sa tinapay na hinahangad nila. Sinimulan niyang ihambing ito sa tinapay na natanggap ng mga Israelita sa ilang. And this is an important comparison kasi remember, this is the bread that these people are seeking. At with that being said, what Jesus is doing here is making a comparison between Him at sa desires ng kanilang mga puso. Kino-compare niya yung sa kanyang sarili sa hinahangad ng mga tao. At mula po sa paghahambing na ito, dalawang bagay po yung makikita natin ginagawa ng Panginoon. Una,
pinakita niya yung pagkakaparehas nilang dalawa. At pangalawa, ipinakita niya yung pagkakaiba nila. Ano yung pagkakaparehas nila? Both bread came from above. Parehas sila nang galing sa itaas, galing sa Diyos. Pero their difference is this, ang pagkakaiba nila ito. Yung isa, ang nagawa lang busugin yung kanilang mga ninuno. While on the other hand, si Jesus, ang kanyang magagawa ay bigyan sila ng buhay na walang hanggan. And that is the thing that Jesus wants them to see. Christ wants them to realize na yung hinahangad nila, masyadong mataas ang tingin nila dito. Akala nila ito yung kailangan nila. Alam niyo po, nakakalungkot itong mga Hudyo na to, tinitignan nila yung tinapay na kanilang hinahangad more than they should think of it. Nakaranas na po ba kayo ng ganun? Masyado mong pinapahalagaan yung isang bagay na hindi naman talaga ganun kahalaga. One of the illustration that I frequently give about this is tungkol po sa isang lola. Na every time po na dumadating at dumadalaw yung kanyang mga apo, mga magulang ko at kapatid, lagi niyang pinapagalitan yung kanyang mga apo kasi laging inaapakan yung kanyang, anong tawag dito? Carpet. At every time na inaapakan nila yung carpet, nadudumihan. So lagi niyang pinapagalitan yung mga bata kasi nadudumihan yung carpet kada dadalaw. To the point yung mga bata, mga magulang ko at kapatid, hindi na dumalaw kasi ayaw na nilang mapagalitan kasi hindi nila mapigilan na ang tawag doon, sampahan yung carpet. Siyempre carpet yan talagang matatapakan. To the point na hindi na sila dumalaw. At to the point na yung lola na miss din yung kanyang mga apo. At doon niya na-realize na kaya hindi na dumadalaw yung mga apo niya kasi sa paningin ng mga apo niya, mas mahalaga pa yung carpet kaysa sa presensya nila. And that is the same thing that is happening in our text. The Jews, masyado nilang binibigyan ng mataas ang pagtingin yung mga bread to the point that they no longer see that Jesus is more valuable than that. At yun po yung paulit-ulit na sinasabi sa kanilang Panginoong Hesus. Nasabi sa kanilang Panginoong Hesus, hindi nyo ba napansin yung hinahangad nyo na yan, kahit nakuha na yan ng mga ninuno nyo, hindi pa rin sila nabigyan ng buhay na walang hanggan. Ako ang hangarin nyo, kasi ako ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. And from that, let me give this point. Ang kasapatan ni Jesus ay lubos na nahayag sa katotohanan na ang kaya niyang ibigay ay hindi lamang pagpapabuti ng ating buhay at kalagayan, kundi sa katotohanan ang kaya niyang ibigay ay buhay mismo na lubos nating kailangan. Alam niyo po bakit napakahalaga at kung bakit sapat ang Panginoong Jesus? Kasi ang kayang ibigay sa atin ng Panginoong Hesus, hindi lamang pagpapagaan ng buhay. Hindi niya lang kayang paganin ang ating buhay. Kaya niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. And this is a truth, mga magulang ko at kapatid, that should actually wake us up. Dapat po ginigising tayo nito. Kasi it could be possible na kagaya ng mga Hudyo dito sa ating passage na mga nabinasa, we too are putting so much weight sa mga bagay na meron ng mundong ito. And because of this, we are seeking hindi na yung bread of life, kundi na yung bread na kanilang hinahanap. Mag-ingat ka. Baka kasi kagaya ng mga Hudyo sa teksto na ating binabasa, baka mamaya masyado na nakapokus yung iyong isipan at yung iyong puso sa mga bagay na meron ang mundong ito. Pero at yung gusto ko ma-realize natin sa umaga na ito ay yung katotohanan na makuha man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito, that will be insufficient. Kulang pa din yan. Hindi niyan masusolusyonan yung severity ng ating kalagayan. Whether that is money, marriage, and even mansions, that will remain insufficient. Napansin niyo po ba yung nangyari sa isang sikat na vlogger? Imagine, mga magulang ko at kapatid, napakalaki ng kanyang townhouse, napakalaki ng kanyang lote doon. Pero lagi pa rin siyang nag-aalala na pagka may nangyaring masama sa kanya, kawawa yung pamilya niya. To the point that even hindered him na magpakasal kasi feeling niya hindi pa rin siya okay. And that is something nakakalungkot. Kasi sa dami ng pag-aari niya, feeling niya hindi pa rin siya okay. Sa dami ng meron siya, hindi pa rin sapat. And that is actually the thing that we keep on seeing from people na mayayaman.
Nakakita na po ba kayo ng mayaman mga magulang ko at kapatid, pagkagising sabi niya, okay na ako? Hindi. Ang gagawin niya pa mga magulang ko at kapatid, sabi niya pa, gusto ko pang kumita, gusto ko pang kumita, gusto ko pang kumita. Bakit hindi sila nabibigyan ng kasapatan? And that is the thing that Jesus is trying to tell them. What Jesus is trying to tell them is, instead of seeking for that things na akala nyo magbibigay sa inyo ng kasapatan, ako ang inyong hangarin. Ako ang inyong puntahan. Ako ang inyong panampalatayaan. Bakit po? Kasi there is poverty in prosperity. Ulitin ko lang po, there is poverty in prosperity. And I was so reminded of this truth, especially during the last time na nag-usap kami na nila Elaine at nila Bernard nung nakatambay sila dito, the last time that they did. Kasi pinag-uusapan namin lagi ni Richan, kasi po, purihin po yung Panginoon. After 10th try, after po ng 10 ulit na try ni Richan, joke lang po, 4 lang po, nakapasa na po siya ng civil service exam. At dahil po ngayon, pwede na siyang pumasok sa pagka-presidente. Pwede na siyang pumasok sa government, sa mga LGU. At alam naman po natin, dito po sa Pinas, mas malaki yung sahod pagdating doon. And sometimes, whenever we talk ni Mrs., sabi niya, makakaluwag-luwag na tayo. Pwede na akong magtayo ng sarili kong library pag nakapasok ka dyan. And it was so good kasi sa biyaya ng Panginoon, habang nag-uwentuhan kami nila Elaine, sabi ni Elaine, akala mo, no, pag nakuha mo na yan, makakaluwag-luwag ka na, pero makikita mo, sapat pa din. Sapat pa din. And that is the thing. Na para bang kahit makuha mo yung mga bagay na may pangangailangan ka pa din. May pangangailangan ka pa din, pangangailangan. Kahit makuha mo yung mga bagay na yan, may pangangailangan. Bakit po? Kasi ang tunay na kasapatan hindi matatagpuan dyan, kundi matatagpuan sa Panginoong Jesus. Have you ever heard ang sabi ng Panginoong Jesus? Sabi niya, sabi po ni Agustin ata, sabi niya, Panginoon, magkakaroon lang kami ng kapahingahan sa presensya mo. And that is the truth. And that is why He keeps on calling the people to stop laboring for those things. Rather, start seeking on me. Sabi niya, sa Matthew chapter 6, verse 33, di ba? Sabi niya, if you seek first the kingdom of God and its righteousness, all these things shall be added unto you. And that is the thing that we need to realize. And because of that, mga magulang ko at kapatid, let me just give this appeal. Mga kapatid, ang panawagan ko sa inyo sa oras na ito, hindi tigilan ang paghahangad ng kayamanan. Hindi ko sinasabing wag na kayong magtrabaho, wag na kayong magpayaman. That is not the appeal that I'm making this morning. Kasi pera by itself, hindi naman siya inherently sinful. Ang masama po, hindi yung pera. Ang masama, yung pagmamahal sa pera. But what I want to do this morning is this. Gusto ko kayong tawagin na tingnan ang mga bagay na yan bilang mga bagay. Hindi yan yung, gusto kong tingnan natin yung pera as something na hindi tunay na magbibigay sa atin ng kasapatan. Kasi ang tunay na buhay na hangad natin, kay Kristo lang natin matatagpuan. Si Jesus ang ating panampalatayaan. Kung gusto mong maayos ang severity ng kondisyon mo, huwag mong iasa yan sa mga bagay na inalok ng mundong ito, kasi at the end of the day, those things will be proven insufficient. May isa lamang kasapatan at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And my prayer for all of you today is this: siya ang ating asahan at hindi ang mga bagay na meron ang mundong ito. Kasi kagaya nga ng sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 8 verse 36 to 37. And I was so happy kasi nakaraan nakita ko nag-post si Ninong Jeff nito. Sabi po doon sa verse na yon, sapagkat ano ang pakinabang ng tao, makamtan niya man ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ng kanyang buhay. Ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay? Anong mapapala mo? Makuha mo man lahat ng yaman nito. Pero after naman yan, punta ka ng impyerno.
At from that verse, ang sinasabi ng Panginoong Jesus is this: ang pagkakaroon ng buong sanlibutan ay hindi kailanman magiging sapat upang bigyan tayo ng tunay na buhay. May isa lamang solusyon, may isa lamang paraan upang magkaroon ng tunay na buhay. At yun ay walang iba kundi ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang panawagan ko sa iyo sa oras na to, lumapit ka sa Kanya. Pagtiwalaan mo siya at kilalanin mo siya na ang tunay na tinapay ng buhay. Tayo po ay manalangin.